man. Pag dulong balik sa site, nagbuhok na yung mga worker. Sir, hindi magsulod. O paglapot sa yung mga boss, let's say ako to be yung mga boss, paglantaw, wala pa siya mga tapos. Sir, kisala ka drilbit ang gain bakal. O nag-usay ka tunga sa adlaw, yung mga worker, wala accomplishment, wala sila magilubra, ng tanga lang, nagulat sa drilbit. So dapat anticipation ba lang kung anong actual. So muna sa lubra natin, ina-apply ka na siya sa aton nga design. Kasi subong inahatagan ako sa reality sa workplace na dapat hindi ka mo mag-purely rely na, ay, abi ko sir, okay lang na. Hindi ka muna dapat manumdum, magiging kung kaya siya mabura sa site. Okay, sooner or later, ma-OJT ka mo, maka-encounter ka mo mga superiors, buot, may superiors man nga medyo paras pa. Ako class ng dako ko sa mga superiors nga, ano gid paras pa. Ako na kis nga, okay na lang sa ako na yung makabati, mga apoy. Ano lang, straightforward nga aki, nga bala ka tayo mag-ibig or hindi. Kay sa site, ilan na nga ito ginambal is bawal ang balang sibuyas sa construction industry. As in, lang kabalan ka lang hindi ka nakabalo, wala ka nagatuon. No? Wala mo na may heard na before eh. Ang pinaka-worst na suya, engineer ka, wala ka nakabalo. Wala. As in, first na batian, do ilubong mo lang magaling ko sa tulog. As in, after that na lang po nga after sa mo ng experience, tanang tumubra, ginanticipate ko na every next day, sling ko anong tumubra ko was dapat napangsugo ko na sa worker ko, napang-briefing ko na sila, napapakal ko ng materials para pagkabuwas, ready na. O kaso, pagkabuwas, wala na problema. Nanticipate ko na tanan, may bago na mga problema sa akin na maliwat. So, muna siyang namin sa construction industry, kay ma-learn mo siya nga, eventually, bisan ano mo ka-prepared, may problema, kaya class na matabog. Bisan ano mo naka-prepare sa mga exam, may isa rin naka-problem, hindi mo masuha. Diba? So kasi na siya na mindset mo na nga, hindi ka mo dapat ma-train yun yung myself, nga hindi ka mo dasig lang mag-waiver, nga pagkita problema, back out na yun. Hindi na pwede even sa workplace, hindi na pwede nga pag-encounter mo lang short na setback, madulaan ka gana. Sakto lang ang imo resume, 10 companies in 1 year. Wow, kapila ka nag-resign sa isang tubig, subra ka sa number of months, no? Kasi may 15 companies in 1 year. Hindi ka dabulan, nasaylo ka. Kaya nga pag-ubra mo, sa laing ubra, resign ka, inigan ka. So wala na yung ubra, kasi na wala kang pinag-reprimand. Normal ang pag-reprimand. Kaya nga we are valuing the money sa ating clients, sa construction, or even sa design. Nung nga, as early as na dapat kabalo ka mo, nga dapat tsaktuhon yung inyong ubra. Hindi pwede nga mag-settle ka mo for the sake of compliance. Muna nga training sa engineering is grabe, that it's not for the sake of achieving that degree, but having that mindset na dapat tsakto mo ba ako per day. Muna dapat tandaan nyo dapat tsakto. Tsakto kag on time. May iba na sir, nagpasa mo tsakto na. O nagpasa ka na 3 months after. Tapos na nag-move on na tanan. Dapat on time man. Okay? Okay na din. Ang point mo lang is, ginagamit na ng actual ng mga consideration. So meaning, if we have our bolt, this is our bolt hole. Okay, ang alam ng nominal bolt diameter. Okay, so this is the bolt diameter, no? Ang bolt diameter, okay, meaning amo na siya ang ginabaligya ginabaligya sa market. Okay, this is our nominal hole diameter. Meaning, dapat amo na ginagamit ng hole diameter sa pag-fabricate sa site. Dapat larger siya by ilalagay. Hindi. Kaya ini siya, ang aton nga effective na net area should be taken 2 mm greater than the nominal. Si nominal is the standard, okay, na makuha natong coming from the table 510.3.3. Balikan ulit ang plus 2 ni, hindi pa na siyang nominal hole diameter. Magsuma sa net area, we need to add 2 mm more sa na prescribed na nominal hole diameter. Meaning, ang ginagamit ng hole sa net area is larger than the nominal hole diameter by pila? 2 mm. Pero sa itong nominal hole diameter, always na siya larger compared to our bolt diameter. So meaning, for each bolt diameter, may corresponding na siya ng mga nominal hole diameter given by our table 510.3.3. So we have here our standard bolts. AM16, M20, isa mga po sila. Ang M16, meaning this is bolt ni siya with a nominal diameter na 16 mm, 20 mm, 22, 24, 27, and so on. So we will have 4 hole size, standard, oversized, short slot, kag long slot. So usually, ginagamit natin is standard sizes for our pin connections.
our hole. This is our bolt or pin. So for standard size natin, gamay lang ang ang gina-consider yung nominal hole size. For oversize is mas dako, di ba? Try to compare bilang M20 that is 4 mm larger. So 4 mm is around, ilan na siya? Lapit 1/4 inch. Okay? So ginagamit natin is always standard size. May mga special consideration na oversize ng bolts natin. But for all our problems, we will always use standard na hole size unless stated na we will use oversized na holes. Okay, so anong purpose ang short slot kag long slot? I-wonder ka mo kung may exist maging ang mga rollers sa side. Alam lang roller support sa classes. I think introduce ko na ni sa theory 1 to before. Kasi may taas na. May pin, may roller. Tapos maglantaw ko sa sir, wala man to roller. Maglantaw lang sa ato. O anong behavior sa roller? Di ba ang roller, ang iyang nature is to prevent translation na normal to the surface. But ina-allow yan movement along this direction na parallel to the surface na to. So paano na siya na-execute on site na maging sa roller? Usually, no, wala na sa iba, may pin ka. Nabaon na. Okay, muna imong class member, top chord, muna imong bottom chord. Late na sir. Ginawa ba na usually is in a long slot or short slot ang pin. Before hindi ko mag-extend. Kaya ang isa ka section, malaot pa sila. Kaya isa ka topic, so in timing ko lang. Inumod ko mali. Hindi malaot ang isa ka section para dumatanan. Dumatanan late sa topics. Okay. So, ang purpose ni, di ba may pin na? Anong behavior niya? Gina-allow yan na mag-slide ang members ni mo either due to lateral forces or sa mga thermal expansion. So wala isang ka-exist na roller sa side na tutuot, but ang roller is just a representation of a support condition that allows the member to be supported normal sa surface but ga-allow siya movement parallel to the surface. Kaya pwede mo na yung mga surface incline. Meaning, gina-allow mo siya mag-move parallel din. But pinapunggan mo siya na mag-move perpendicular to that surface. Ang purpose sa mga long slot at mga holes. Okay? Okay. So meaning, ang ginagamit itong net area, okay, so that will be our nominal hole diameter. So for our effective hole diameter, we will use 2 mm larger than the prescribed nominal hole. Anong difference sila? Sa actual site condition, okay, ang moving yung exist na buhok. Okay, nga sa design natin, gagamit na mas dako pang na buhok. Okay, let's say mo na okay, sa plano, okay, M20 nga bolt. So meaning, mag-fabricate a site, dapat ang buo sang akon na member, pila dapat? Kung M20. Base kay nominal hole diameter, that is, pila? 22 mm, as per table, 510. Pero, do you think, ang imong nga worker, masecure ginawa 22 mm na site? Pati karon may hara-hara ko. Pagkasigo na kay lunch break na, 5 minutes na lang. O pag buo iya, invest pa nito mm, doon naging mo to 24. Hindi na, paktan. Ang ginagawa is, na-predict ni code ang behavior sa site wherein, inhambal sa plano, ang imong nominal hole as per table is pila? 22. Kaso pag install sa imong mga worker, pag buho niya, ay nagdali na sa kay lunch time, nakapila na minutes, 7 minutes na lang, nandako itong buho. So meaning, dapat, we must predict na 2 mm larger na. Okay? Ang unang iya consideration, even though as per plan, ang nominal, but in actual, pwede siya mag-dako by 2 mm. Okay? So, anong net area natin? Okay, this is our hole diameter. Okay, this is our nominal hole diameter, but ang gamito ng area is, for the net area din siya. Okay? For our net area, so this is equal to the gross area naton less ang aton nga area sa holes. So gamito ang area sa holes, mention din ang area, okay, should be 2 mm greater than the nominal dimension sa holes naton. Meaning, din is net area. Harap siya. Okay? Muna yung
ginagamit na buho sa site, but we will be using a more conservative na buho or areas ng buho by reducing pasang 2 mm. Okay? So, solving for the net area, that is the gross area minus the number of holes along that failure plane multiplied by the effective hole diameter. So, no meaning sa effective hole diameter, that is 2 mm larger than the nominal hole diameter multiplied by the thickness ng member. So, that would be our net area. Okay? Another way of solving this, as described by code, di ba ba niya, the net area of the member is the sum of the products of the thickness and the net width of each element. So, how to solve for the net width? So, alternate way of solving for the net area is to solve first for the net width. So, meaning, ang net width natin is equal to the gross width minus the number of holes multiplied by the effective diameter sa hole natin. Okay? Effective net area pa lang. Net area pa lang to, ang istoryahan natin. Okay? Net area. But for our limit state na fracture, ano nga area kami ito ta? Effective net area. So, lagin si net area kay effective net area. So, we still have 4 minutes to discuss dapat magsuma sa effective net area. As per code, effective net area, section 504.3.3, the effective net area is equal to the net area multiplied by the shear lag factor U. Muna siyang medyo budlay. Anong meaning ng shear lag factor? Skip na nila na yun. Shear lag. So when the shear lag, this is a phenomenon that occurs in tension members when the load is not uniformly distributed across the entire cross-section. Maulam ko sketch paper. Hindi lang assignment ninyo. Sketch. Tunga ako sa duwa. Tapos sa dalang prayer. Ang shear lag tulo is the phenomenon where ang tension member when the load is not uniformly distributed across the entire section. For example, this is a tension member. So let's say ang ako ng connections is attached siya fully dire. Okay? Pagbutong ko ni paano siya mag-isip? Depende no kung paano ko rin nabutong, di ba? Kung full man yung pagbutong ko, more likely uniform. Sakto? Meaning, distributed all throughout ang stresses ng aton nga tension member. Pero what if, pag-attach ko full ni, pero dili lang siya connected at some point. Ano matabo? Then feel niyo mag-easy una. Do you think same Japon nga mag-straight ni? Hindi, di ba? Matabo na let's say, lang yung connection, di siya connected all throughout. Pagbutong na,
Meaning, may portion diri nga diri ano tawag lang nagyan no? Diri ang namersa sang stresses but sa babaw wala sa namersa. Okay? So that is the effect of shear lag. Dugangan ko lang sa sagbot simula misa. Okay? So this is the consideration wherein not all members are connected to the supporting structure. So for example, for our angle, okay, if ang isa lang ka leg na connected, pag butong mo, di na mamersa. In terms of rupture, di ba, sa connection ng rupture. So at this point, dili na tidak class ang stress concentrated, but at this portion, hindi siya stress sa naon. Okay? So, in reality, we need to consider ang ina siya nga factor kung pilagid ka percentage sang area ang aton nga i-consider. And we will use this table sa mga shear lag factor. Okay? Using table 504.3.1. So, tanan na class ng mga shear lag factor is either 1 or less than 1. Meaning, kung ang imong shear lag factor is equal to 1, you are considering 100% of the area resisting sang stress na subject to fracture or tensile rupture. Ayun na case 1 to 4 ta. So for all tension members where tension load is transmitted directly to each of the cross-sectional elements may fasteners or welds, meaning ang imo nga shear lag factor is 1. So best example kagina, ito pagkapyat ato sa paper nga ginkaptan ko siya full, meaning all parts of the members are being connected. For example, for case 2, all tension members except plates kag hollow steel section where the tension load is transmitted to some but not all. For example, ini siya himuon ni siya angle. Same sa figure ta earlier. Angle ni, kasi syempre makonect ang imo nga angle one side lang. So kung butungon ko ni, let's say ini siyang load is transmitted fully, but ang resist is one side lang. So matabo ni during failure, di na mamersa. Ang ari lang nga connected, but kung makita mo ang tough ni siya nga legs ang imo nga angle, wala sang stresses. So ina siya nga shear lag factor, it takes into account kung pila lang ang percentage ng area ang resist sang stresses subject to fracture. Kasi sino kang butungon ka ni, dahil sa mag-isip. So meaning, aking stress na area, ang sa babaw ni is hindi siya stress. So that is the shear lag factor. So yan, yung mga klase na ta. Hindi alaw na. Klase ko sa susunod. Okay, so let's discuss this by Monday. And I think naka-study na kamo in advance. So ngayon, may new assignment for now. Ilang taon na kung nag-study kamo. Okay, fold it lengthwise. Okay, submit it going to your right, pass it to your right, then persons na to the right, okay, compile. Kaya attendance sheet din, attendance sheet. Tapos ng attendance sheet daw. These are you, Howard, Ostrado, Magugat, De La Rosa, Rambo, Elizad.